naapektuhan ka pa rin ng mga past na yon. Naapektuhan pa rin tayo whether good yung past or hurting yung past. Minsan nga yung mga nakaraan, yan pa yung naging dahilan kaya ang mga tao ayaw mag-move on. Pero not only yung past ang dinidil mo. Meron pa tayong present. Yung ngayon, yung mismo what you feel right now, what you are having right now, what are your thoughts, thinking right now. Dinidil natin yan. Baka iba sa inyo, masakit ang tiyan ngayon. O iba sa inyo, nag-aalala, nag-iisip, kahit nakaupo dito sa church, pero ang isip wala dito, possible yun eh. So, yan yung ngayon na pinagdadaanan natin, walang pera, masama ang pakiramdam, masama ang kalooban. That is our present situation right now. Iba pa yung dinidil natin na future. At yung future, yun ang matindi kasi ang pwede mong wala ka naman magagawa sa past, wala ka rin magagawa sa future. Pero no choice ka, but you have to deal with it. Ang may magagawa lang tayo itong present ngayon eh. Kaya lang, ang tanong ito, na-realize ko, pwede pala na maka-apekto yung past mo at saka future mo from your present today. Kaya may mga terminong ganito eh. Yung bang kumalat tayo, yung kalat kasi yung past ang nagdi-define kung minsan, nagde-determine sa'yo kung ano ka magiging. Yung mood mo, yung attitude mo ngayon, minsan may kinalaman yung nakaraan eh. Nakaraang linggo, nakaraang gabi, nakaraang taon o buwan. Ang message ko, how are we going to compose it together? Paano makaka-apekto ng maganda imbes na maapektuhan ka ng pangit yung past mo from what you are, who you are now, at saka paano mo i-connect yung future mo. So, yung buhay mo composed of three, your past, present, and future. Paano natin siya bubuuin? Siyempre, dapat may pattern tayo. At wala tayong ibang pattern, kundi si Jesus. Si Jesus Christ, sabi niya, Hebrews 13:8 o 5, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Kristo daw, siya daw yung nakaraan, yung ngayon at bukas. Ang title ng message ko ngayon, ang nakaraan. Ngayon at bukas. Hindi pwedeng ang nakaraan lang. You cannot live your life from the past. Kahit gaano ka ka-successful, past na yon. Kahit gaano ka na-hurts, past na yon. Kahit gaano ka kagwapo noon, past na yon. Kahit gaano ka ka-sexy noon, past na yon. Throwback na lang tayo. Lahat kasi may past and you cannot do anything about it. But, kaya may example tayo, si Paul, na-realize niya, sabi niya, ni Apostle Paul, na meron din siyang past. Nung mag-come up siya, sabi niya, ngayon nakita ko na kung buhay ako ngayon, nabuhay ako dahil kay Kristo. Sabi nga niya, kahit mamatay siya, okay lang eh. Kasi alam niya, for him to live is Christ. Yung kamatayan is gain, kapakinabangan. Na-realize ni Paul, na yung buhay daw niya ngayon, hindi na basta buhay. Anong klase? It is the life of Christ. Sabi ng Galatians 2:20. Ngayon, sabi niya, I have been crucified. Napako na akong kasama ni Christ. Ibig sabihin, pag napako, fix. Hindi mababago. Hindi kalas-kabet. Napako na akong kasama ni Kristo. I no longer live. Pero yung life daw na pinamumuhay niya ngayon, ang mindset niya na, it is the life of Christ in me, who loves me and who redeems me. Ibig sabihin, alam niya, imperfect siya, alam niya, marami niyang mali, maraming pagkukulang, pero dahil mahal ako, tinubos ako, yung buhay ko ngayon, katulad ng mindset ng buhay ni Kristo noon. So, that's how he is living his life right now. So, pag tinignan mo, yung buhay niya, nagawa niyang i-compose yung past, present, future dahil kay Kristo. May nakaraan din si Paul. Actually, isa siya na ang pangalan ay Saulo na pumatay sa mga Christians. Isa siya sa sobrang masigasig na tagasunod ng Judaism na handang pumatay ng tao para sa paniniwala sa relihiyon at doktrina. Si Apostle Paul. So may past. May past siya. At the same time, meron din siyang present. Nung time na yun, kailangan niya i-deal. Pero, yun pag-uusapan natin ngayon. Paano natin i-deal itong nakaraan ngayon at bukas? Dati akala ko ang vision, sabihin nyo nga po, vision. Yung pangitain, I thought ang visions, yung bang natatano mo from afar, yung malayo, pangarap, nasa labas. Ang vision, kung ano yung nakikita mo from outside, yung pala, ang vision, it's not what you see outside. Kulang yon. Sabi ni Martin Collins, look at this. God provide us a vision, and this vision consists of hindsight, insight, and foresight.
Sabi ni Martin Collins. Ang pangitain daw pala, 3. Isang nasa loob mo, na pangkasalukuyan, isang pananaw na pang nakaraan, at saka isang perspective pananaw na pang bukas, pang future. Yun daw yung vision. Ano ba gagawin natin doon sa mga nakaraan? Wala tayo, kundi we have to learn from the past to provide us with hindsight. Ang pwede nating magawa actually sa nakaraan, ipo-provide dito yung learning. Di mo naman kasi mababago, pero pwedeng matuto. Di mo naman pwedeng balikan, pero pwedeng tanawin. Yun ang maganda sa nakaraan, sa hindsight. It helps you to learn. At the end of the day, hindi naman kung ano yung nakuha mo tsaka nawala sa'yo. At the end of the day, kung ano yung natutunan mo sa nakaraan. Yun ang goal ng past. Magandang goal ng past, we can learn from it. Change it, imposible. Go back to it, lalong imposible. Pero pwede lang, tanawin, matutunan. Kung ano man yung nakaraan natin. Pwede mo ipagmalaki, pero nakaraan na yun eh. Pwede mong ikahiya, pero ba't ikakahiya mo, nakaraan na yun. Those are the things na realization ko na pagdating sa past, you just have to deal with it, to learn from it. We gain foresight, nagkakaroon tayo ng foresight, ngayon, tulad ninyo ngayon nakikinig kayo ng God's Word. Nakikinig kayo ng words na inano ng experience, lifestyle, studies, ng anointing, ng Holy Spirit, ng Word of God, ng sama-sama collectives of everything. Para yung sinasabi ko ngayon, mayroon siyang pinanggagalingan. And from that, you will have counsel. Kapag nagkakaroon tayo ng foresight, ito yung insight. It involves the ability para ma-anticipate natin at mag-operate tayo in faith. Talakayin nga natin itong 3 ito, tapos magkukwis tayo. Yung hindi makakasagot, sasayaw po mamaya. Sabihin nyo nga po, hindsight, insight, at saka foresight. Simulan natin yung hindsight. Ano ba yung hindsight? Yung hindsight, parang yung word na behind. Yung hindsight nasa likod. Perception ito ng knowledge at saka understanding ng bagay na nangyari. An event that happened. Kumbaga, nagkaroon ka ng kaalaman, kaya mo alam kung ano yung alam mo ngayon, kasi meron kang nakita at napatunayan na intindihan noon. Hindi ka na mai-scam kasi na-scam ka na noon. Hindi ka na masasaktan, nasaktan kasi noon. Sana hindi ka na mawalan kasi nawalan ka na kahapon lang, nung kailan lang. Sana hindi ka na mahulog doon sa manhole na yon kasi kagabi nahulog ka doon. So nagkaroon ka ng hindsight kasi something happened from the past. Naintindihan niyo po ba? Hindi. Kasi maraming tao kahit may nangyari from nakaraan, nangyayari uli eh. Namatay na nga yung lolo niya kakayosi, kakatoma, kakasugal, kakaano. Pero nangyayari uli eh. Kaya hindi ito madali. Akala natin common nakaraan na at already happened an event. Akala natin hindi. May mga tao nga, di ba, naloloko na naman eh. Di ba? Nasaktan na, nasasaktan na naman eh. Minsan, only rice pwede, pero only tanga, hindi pwede. Pero people never learn from the past. Hindi sila nagkakaroon ng hindsight. Pero that's supposed to be. Dapat magkaroon ka ng learning from the past. Pag nawalan ka na, sana huwag ka na mawalan uli sa parehas ng pagkakataon. Kung ano yung madalas yung pinag-aawayan from the past, sana hindi na nangyayari yun. Kaya lang nangyayari uli eh. Ano yung insight? Ang insight, ability to understand people and situation in a very clear way. Ano yun? Understanding the true nature of something or someone. Alam nyo kung ano yung totoong insight? Tingnan nyo itong tubig. Nakita nyo ba ito? Alam nyo kung anong insight ko? Ang insight ko sa tubig na ito, pwede itong inumin. Tama po ba? Tingnan nyo Para-paraan para makainom. Yung insight, at least I understand. Naiintindihan ko na ang nature ng water na ito, pwede siyang inumin. Pero paano wala pala akong insight, contaminated pala. Meron palang galit sa akin, kumuha ng vacuuming, binudburan. Hindi ko alam, hinalo sa tubig. Wala akong insight, then it kills me. Then it damaged me. It hurts me. Kasi wala kang insight eh. Alam yung problema, ba't tayo nasasaktan sa mga tao?
at saka sa pangyayari, wala tayong insight sa taong yon. Minsan nasasaktan kayo kahit di niya sinasadya. Nasasaktan kayo sa mga tao kahit di niya sinasadya. Kasi wala tayong insight nung kanyang intention. Wala tayong pananaw, understanding na malinaw na sitwasyon, parang sitwasyon. Minsan galit na galit ka sa isang sitwasyon, hindi mo alam, tuwan-tuwa naman yung iba sa sitwasyon mo. Wala tayong insight. So that's how important yung pinag-uusapan natin ngayon, na magkaroon ng pananaw sa nakaraan at maintindihan natin yung pananaw mo ngayon sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang kawalan, sa isang karamdaman. To have an insight is very important. Ito matindi. Foresight. Sabi nyo nga, foresight. The ability to see yung bang what might will happen in the future. Yung magkaroon ka ng kakayanan. Baka next month ito mangyari. Baka pag tinuloy ko, ito yung mangyayari. Pag hindi ko tinuloy, ito yung mangyayari. Kapag di ko binigay, ito yung mangyayari. Pag nagbigay ako, ito yung mangyayari. Foresight yan from the future. And this is very important. Sana makita nyo kung saan pupunta ang direksyon ng business nyo. Kung nag-aaral kayo, sana may foresight kayo na pagdating ng 2 years, 3, 1, 4, alam mo dapat kung saan ka pupunta. Yung relationship, dapat may foresight. Yung health nyo, dapat may foresight. Yung ating mga katawan, mindset, isip, bibilin, aaralin, dapat may foresight. Huwag kayo magpapagawa ng bahay nang di mo tinanong kung magkano ang cost, mabibitin yung bahay. Huwag kayong bibili ng sasakyan, hindi mo kinuwenta yung kaya mong salary na papasok sa yung monthly, mahahatak yung sasakyan. Huwag mong papasukan yung relationship na hindi mo pala kaya yung cost ng hurts and pain, sacrifices, ng time, ng money, ng effort, ng lahat-lahat ng bibigay mo, nang hindi mo na-count. Kaya sabi ni Lord, count the cost. Kailangan hindi yan basta, hindi, bara-bara, bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganon. Kailangan meron tayong foresight. Nakikita dapat natin kung ano yung pinapasok natin. Nakikita dapat natin kung ano yung binibili natin. Kasi everything in this world has a price tag. Naniniwala ho ba kayo? May bayad talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, wala nang libre ngayon. Iba yata sa inyo, umaasa pang may libre, wala na. Kala nyo lang meron, pero wala. May bayad lahat. Pastor, yung bigas na binibigay sa amin, libre. Mali, may bayad yun. Somebody paid for it at binabayaran nyo ngayon ang oras nyo. Iba-iba nga lang ang currency. Ang pinambabayad natin, makakala nyo pera lang. Pag naglalaan ka ng oras, mas mahal sa pera yon. Kaya pag may mga taong nagbigay ng oras sa inyo, mas appreciate nyo yon. Why? You can make more money, pero you cannot make more time. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa oras mo. Pag binigyan kayo ng oras ng ibang tao, you have to appreciate that. Lalo yung mga taong busy. Pinuntahan ka, appreciate mo yon. Pinaglaanan ka ng oras, appreciate mo yon. In-invite ka, sinamahan ka. Kasi pwede kang bigyan ng tao ng pera, galing abroad eh. Pero iba pagka pinuntahan ka ng tao mismo para bigyan ka ng oras. Pwede ang tao magpadala sa iyo GCash. Pero iba pagka nagpadala sa iyo mismo, siya mismo, iba yon. Iba yon. Iba nga lang ang currency. Minsan ang currency ng pambayad, hindi pera. Pero minsan, sakripisyo. Minsan, oras. Minsan, actually, kalusugan. Ang masaklap, minsan, ang napambabayad, yung kinabukasan ng tao. Nawawasak, nasisira. Kasi everything has a price tag. Kinain mo yan, may bayad. Ininom mo yan, may bayad. Ginawa mo yan, may bayad. Pinuntahan mo yan, may bayad. Everything has a price tag. Lahat ng kakainin mo, may bayad yan. Kung pinakain ka ng libre, your body will pay for it. Your body will pay for it. Kaya marami nagkakasakit, marami nagkakaroon ng mga imbalances. Why? Because their body are paying for what they are, yung ini-intake nila. Lahat may, kaya wag niyo hong isipin na yung ginagawa ng ibang mga tao sa atin, kaya minsan nababaliwala yung efforts ng iba, hindi natin na-appreciate, kasi akala natin mababaw lang eh. May mga bahagi kayo sa pamilya ninyo, maaaring hindi siya yung nagtatrabaho, pero siya yung nag-aalaga. Worth it yun. Costly yun. May mga tao sa buhay niyo na wala silang na i-contribute na maaring pera. Pero baka naman siya yung naglalaan sa iyo ng oras pagka nangangailangan ka na ng kausap. Siya yung taong bahay. Kaya alisin niyo na ho sa isip ninyo.
na ang bagay na pwedeng bilhin, pera lang. Na ang pinambabayad, pera lang. May mga taong pinambabayad, prinsipyo. They need to swallow their pride para lang maging tama yung ibang tao. There are some people need to set aside their dreams para lang matupad yung mga pangarap mo. May mga tao hihinto muna yung pag-aaral, makapag-aral ka lang. May mga tao magtatrabaho para lang maka-provide ng needs, isinaset sa sariling dream. Walang libre. Walang libre sa mundo ngayon. Lahat tayo may pinagbabayaran at may binabayaran. O sabihin mo sa katabi mo, kaya alagaan mo ako. O, madali lang po yung tanong. May quiz, 1 to 3. Pag sinabing hindsight, behind from the past. Lahat ng nakaraan, ha? Pag sinabing insight, from the inside and present. Pag sinabing foresight, before or what is about to happen. O sabihin niyo sa akin kung ngayon, nakaraan, o bukas. Ang hindi sasagot, sasayaw sa gitna. Foresight. Ano yan? Ngayon, nakaraan, o bukas? Kasi mamaya at the end of nung pagdadaldal ko dito, ano daw yung foresight? Ano daw yun? Ano yung insight? Ayan, ngayon ha. Ano yung hindsight? Foresight. Tingnan mo kung hindi sumasagot yung katabi mo, ha? Pag hindi sumasagot yung katabi mo, hindi talaga alam yan. Paglabas niya, ano yung topic natin? Sight daw, sight. O ano yung ngayon? Insight. Ano yung bukas? Ano yung kahapon? O yan, at least clear na tayo, ha? Mamaya, halo-halo na yan, ha? Nag-fall kasi ang humanity. And because of the fall of man, nagkaroon ng damage ang past. Dahil nagkamali sa Eva at Adan. Ang unang tao, part sila ng past natin eh. Huwag natin sila sisihin dahil ikaw din. Dahil nagkamali ka from the past. Wrong decision, wrong words, wrong spending, wrong person, lahat mali. Past na yon. Paano yun madidil? Paano natin madidil yung mga mali natin? Hindi nakapagtapos, nabuntis ng maaga, natapilok, nagkasakit, nagbisyo, nawasak, nahulog, at kung ano-ano pa, tapos na. How this will affect us? Paano? Yung hindsight kasi was contaminated because of sin, because of failure. Kasi nga, hindi ka pa natuto ng time na yon. Pero it's part of your hindsight that can still affect yung ngayon at saka yung future. Yung iba kaya ayaw nang mag-aral, ayaw nang mag-boyfriend, mag-jowa, ayaw kasi nga takot na. Yung iba kaya ayaw na uling humingi ng sorry, mag-chat, mag-text, kasi nga takot na, na-reject na kung ano-ano na. Because of past, you know what is happening to the people? People became sin and judgment conscious. Pag may nangyayari sa inyo nakaraan, ang nagiging consciousness mo, nagiging judgmental ka. Laging ang tingin mo, baka may mangyari. Baka ganito yung mga, ano sabihin sa akin, ano isipin sa akin, pag gawin ko ito, mamaya hindi ko naman makuha. Nagiging sin consciousness tayo. And filled our hearts and mind with judgment. Alam niyo yung mga judgmental people, may mga nangyari kasi yan. Kaya sila ganun, may pinagdaanan yan. Meron silang mga bagay na nangyari from the past, sa kanilang behind. Kaya hindi nyo rin masisisi minsan yung iba. Alam niyo iba, bakit masungit? May nakaraan yan. May nakaraan. Yung iba din, bakit mayabang? May mga tao, what they call yung yabang, hindi talaga yabang, defense mechanism. Why? Kasi maaari nung bata yan, nabuli yan. Maaari nung bata yan, naapi ng naapi. Napahiya, nasaktan. Kaya sinabi ng sarili niya, simula ngayon, hindi na ako papayag. Babangon na ako, dudurugin ko siya. I will do something defense mechanism. Hindi mo masisisi sa tao. May nangyari sa kanya, ayoko nang masaktan uli, hindi na ako papayag. Ayoko nang mawalan uli, hindi na ako. Kaya alam niyo ba't may kuripot? Ayaw mawalan. Kung bakit matapang, ayaw nang masaktan. Kaya si Lord, hindi niya talaga tayo i-judge eh. Kaya ako nakita, ang galing ba tayo, how can God understand us? Hindi siya napupuno. Kasi nga, kilala kanya inside and out.
Alam niyang kaya ka nagyayabang lang na ganyan. Kaya ka nagtatapang ng ganyan, nagtataray, nagsusungit. Why? Defense mechanism. Alam niya na may pinanggagalingan ka lang. Alam niya kung ba't ka nasasaktan kasi nga may pinagdaanan ka from the past. So alam niyo na, ba't kasi mangot yung katabi mo? May pinagdadaanan lang yan. Alam niya ng Diyos. You know what happens sa behind? Sa nakaraan, doon pumapasok yung fear creeps into the fallen humanity. Doon pumapasok yung takot. Kaya nagsisimula tayong matakot eh. Sa iisipin, sasabihin, gagawin sa atin ng iba. Yung iba, alam nyo, hindi ka naman napapahiya, pero feeling mo napapahiya ka kasi may nangyari dati. Hindi ka naman kawawa eh, pero feeling mo kawawa ka. Why? Kasi dati, kinaawaan ka na dati. Kaya ako ngayon, alam nyo, hindi ko agad ginadjudge yung reaksyon ng mga tao. Why? Kasi alam ko, kaya ganyan ang reactions niya, meron niyang hindsight. May nangyari from the past na baka iniingatan lang niya. Kaya kung may mga partner kayo, kaibigan, asawa, anak na tanong ng tanong sa inyo, saan ka na? Kakaalis lang ng gate, nasan ka na? Pag may mga taong tanong ng tanong sa'yo, check ng check sa'yo, tingin ng tingin sa'yo, dudang-duda sa'yo, baka naman kasing may nangyari dati. Baka naman kaya niya tanong ng tanong sa'yo, baka kaya nga chinecheck yung phone mo, kasi nga may nangyari na dati. So huwag mo rin siya sisihin, dahil pa si Jaworski kung magbantay ang higpit. Grabe, wag, kasi may nakaraan lang. Bakit ayaw ka ng pagtiwalaan sa pera? Dati kung makahingi ka, wagas. Ngayon, pag binibigyan ka, putyo-putyo na lang. Kasi nga, waldas ka dati. So may nangyari from the past na you need to learn from. Kaya nung makita ng Panginoon na si Adan at Eva, nagkaroon ng ganung past, nagbigay ng insight ang Diyos. Yung tinatawag na redemption plan, insight yon. Nagkaroon siya ng plano. Tapos ang foresight, kailangan dumating si Jesus to save humanity. Nag-isip ang Panginoon, dahil may nakaraan si Adan, yung fall of the humanity was behind, or was hindsight. Yung insight is the redemption plan. Yung coming of Jesus is the foresight. Alam nyo, pinatunayan ito ng Panginoon. Pagkasala ni Eva at Adan, nagpropesya kagad, Genesis 3:15. Messianic prophecies yan. Ang ibig sabihin, kinumpara ka agad, Ahas, Eva at Adan, magkakaanak kayo parehas. Yung mga anak ninyo, ang magiging dahilan para lumabas si Jesus. Ang mangyayari, si Jesus mapapako sa krus, kaya sabi, tutuklawin ito yung kanyang sakong lang, pero ikaw dudurugin yung ulo niya. Ano yung ginagawa? Hindi mo maintindihan ng una yan eh. Kasi foresight. Maraming mga prophetic word, we will not understand kasi nga futuristic. Foresight. Ang nangyari, binibigyan ng Panginoon si Adan, Eva, sila naman, tangulan ng tango, di naman nila naintindihan yon na may mangyayaring ganitong kapanganakan, coming from a virgin birth, lalabas si Jesus, matutubos kayo sa kasalanan. Foresight kasi. Pero alam niyo yung foresight na yon, dinidil na yung hindsight. Yung futuristic plan ng Lord, dinidil niya na yung nakaraan natin. Kaya alam niyo ngayon, sa totoo lang, kung anumang meron kayo ngayon, huwag kayong mag-alala, dealt with na. Na-deal na actually ni Lord. Why? Ano ba tayo? Future tayo nung time na yun, di ba? Si Adan, wala pa si Adan, alam yung ginawa ni Jesus, kinover ni Jesus lahat ng past ng humanity. Ito yung masaklap. Ang Bible, nahahati sa dalawa, kaya magulo eh. Old Testament at saka New Testament. Old Covenant at saka New Covenant. Yung luma't bago, pag pinaghalo mo, magulo. Subukan nyo, kaya nga may tinatawag na FIFO, first in, first out. Pag pinaghalo-halo mo luma't bago, magulo. Kailangan kung bago, bago. Kung luma, luma. Pag minix mo, gumugulo eh. Pansin niyo yung mga tao na dating binago na, pag bumabalik, gumugulo. Kaya merong old man at saka new man. Sa lumang tipan, sa lumang tao o lumang ikaw, ganito tayo dati. Tingnan niyo. Ngayon, kapag nag-ooperate ka pa sa ganito, ibig sabihin, makaluma ka. Nasa luma ka ngayon. So you need to remind yourself, teka, hindi na ako old covenant. Hindi na ako old testament. Hindi na ako old man o old self. I am now a new man. Hindi ko na babasahin yung mga verses.
5:17 ng 2 Corinthians, 5:21, and so forth and so forth. Dami yung verse na sinasabi na you are a new man, a new person, a new creation. Bago na. Ang problema ito, pag nasa luma ka, ganito mo tinitignan. When people are looking back sa kanilang behind, most of what they see, misery, suffering, difficulties. Tingnan nyo, pag lumingon kayo sa nakaraan ninyo, alam nyo, makikita nyo, paghihirap. Ang makikita nyo, kalungkutan. Ang makikita nyo, kakulangan. Guess what? Pag nag-away ang dalawang tao, ano ang isusumbat? Yung future o yung past? Pag nag-away sila, ano makikita? Yung past ba na maganda o pangit? Di ba, pansinin nyo, once na nag-away kayo, alam mo kung ano yung susumbat mo? Yung nakaraan. Tanda ko, hindi naman pag nag-away kayo, tanda ko nung nilibre mo ko. Bati na kayo, no, pag ganon. Pag ang natandaan mo from the past, good things, okay na kayo. Pero bihirang mangyari yun eh. Kasi usually, i-remind ka ng old self of old life. I-remind ka ng dati mong pagkatao, ng dati mong nagawa. Sana nga, no, kung maiintindihan lang ng tao, na kapag kayo sumama ang loob, ang isipin nyo ganito, hindi naman to dating ganyan eh. Dati naman napakabait niyan. Doon kumakalma tayo eh. Nasaktan niya ako pero ngayon lang naman nangyari yan. Dati tanda-tanda ako, nung sinaktan niya ako, sinaksak lang naman niya ako. Ngayon iba na. Hindi naman siya ganyan dating pumuputol ng ulo, saksak lang siya dati. Hindi dati, hindi naman niya, minsan niya lang nagawa akong saktan. Pero hindi naman siya laging nananakit araw-araw. So iba ang ginagawa mo, binabalikan mo, gumaganda yung kalooban mo. Kaya lang, to be honest, kadalasang babalikan mo yung worst. Kadalasang inaalala natin, from the past, difficulties, suffering, and misery. Eh ano naman titignan mo sa loob dati? Nung dating buhay, when you go with your insight, alam nyo kung ano makikita mo? Kapalpakan mo, kahinaan mo, hindi ka deserving. Makikita mo yung failures, weaknesses, unworthiness. Pansinin nyo, nung dating wala kayo naririnig, wala kayo sa new life, ang naririnig mo kadalasan, alam nyo kung ano, puro negative sa sarili mo. Pag titignan mo yung sarili mo, ang sasabihin mo, sakitin ako eh. Lahi namin ng may TV. Lahi namin ng ganito. Lahi namin talaga yun. Inaangkin mo lahat. Pero nung magsimula mo ng marinig, sinasabi na sa'yo, stop saying it. Hindi mo lahi yan, hindi mo nagsisimula ng magbago isip mo. May umating nga dito, grabe sa pag-ating niya, sinabi niya, alam mo, sabi nga ni PH, huwag magsasalita ng mga negative Kaya sinasabi ko sa anak ko, makakaahong ka din. Makakabangon ka din. Huwag mo sabing mamamatay ka din. Ayusin mo, baguhin mo. Nagsisimulang magbago ka sa isip. Pero dati, alam nyo, ang makikita mo sa loob mo, puro ganyan. Eto matindi. Pag sa dating buhay, ang nakikita mo sa future mo, naku po. When they look at their future, laging may feeling ng uncertainty. Lagi ang tingin mo, magpe-failed. Laging may failure. Laging may inability to obey God's law perfectly. Alam niyo yung mga nasa dating buhay, yung mga old man, na hindi naging new creation in Christ, eto lagi ang nakikita sa future. Laging nakakatakot. Yung mga nagpipreach naman kasi, pag nagpreach, laging nakakatakot. Lumiliit na mundo, dumidilim na mundo, pasama na ng pasama ang mundo, puputok na bulkan, maggegera na, magtatagutom na, magmamatay na lahat ng tao, kasama ka na ron. Kakatakot. Yung future ngayon tuloy, hindi nakaka-encourage. Si Lord ang tanungin mo. Sa Bible, ang sinasabi niya, your future is bright. There is hope. There is tomorrow. It's gonna be better. It's gonna be fine. Sinasabi ni Lord, be of good cheer. I have overcome the world. Kaya mo yan, no problem. In the day of judgment, you will have both. Ang gaganda. Statement, check sa inyo, mga statement ni Lord sa future, ang gaganda. Pero mga statement ng mga nagtuturo, ang papangit. Nakakatakot. Kaya hindi nakaka-encourage. Sabihin ko sa inyo yung totoo, pagdating sa future, the world right now is getting better and better. Maraming gamot dati na hindi na-imbento ngayon. Alam niyo ba yung AIDS? Acquired Immune Deficiency Syndrome, yung HIV, may gamot na ngayon. Yung diabetes, dati walang gamot yan. May gamot na ngayon.
Hepatitis, may gamot na ngayon. Sobrang dami. The medicine is getting better. Communication. Di ba dati, paano tayo makipag-communicate? Sulat lang, love letter. Tatanungin mo lang sa sulat, ano ulam mo? Ang sagot nung 3 months. Bago ka makasagot. Di ba? Communication, ang tagal. Ngayon, di ba? Hindi ka na mag-iintay, mag-usap na kayo. Video call. Kahit pa siya nasa sulok ng daigdig, basta may internet, so communication or what are getting better. Matindi ang transportation ngayon, matindi. Kanina may pinapanood kami ni Daryl na kotse. Kotse, pag duman, halimbawa yung kotse mo nabaha. Kotse mo, pipindutin mo lang boat mode. Magiging boat. Totoo. Tapos may kotse, alam mo na, halimbawa walang space, masikip. Hindi ka na makakamani obra. Wala kang babantihan, wala kang gaganunan. Yung kotse, alam mo mangyayari, pipindut lang, iikot yung kotse, na hindi umaalis sa pwesto. May tinatawag pa sila crab. Yung kotse, pag pindot mo, ang gagawin ng kotse, aandran patagilid. Parang alimasag. Kaya pala crab mode. May mga ganun na. So, technology, transportation, communication, medicine, science, everything is getting better. Huwag kayong maniwala na the world is getting darker. It's getting better. It's getting better. Ano ibig sabihin nun? Minsan may bibigyan na verse, pero Pastor, bakit sabi ng 2 Timothy chapter 3, it's end time, the world is getting ganito, ganyan, perilous time, ganito. Pero kaninong panahon yun? Panahon nila yon. Barbaric ang mga tao, uncivilized ang mga tao, sibilisado na tayo ngayon. Hindi tayo kumakain ng laman, hindi na tayo mga ganito, may hiya na tayo. Sabi mo sa katabi mo, may hiya ka na ngayon. Dati mga wala. Meron na, hindi na tayo Alam niyo kung ano ibig sabihin? Whatever your situation right now, you are getting better and better. Kung ano man yung kalagayan nyo ngayon, sana maintindihan nyo, what is coming na plano ng Lord, it's getting better and better. Alam niyo, nakikita ko sa New Life Tondo, itong church natin ito, nako, this is going to be better and better. Sobra po. Lalaki. Tingnan nyo, ang dami na natin mga ekstrang bangko sa gilid. Next time yung iba sa inyo, katabi ko na dito eh. Kasi nga wala nang pwestuhan eh. Kaniyang for service din, punong-puno na, laging ganyan. Ano namang mangyayari? Next time, mas better na, mas malaking lugar. Yung bangko nyo, lalagyan natin yung may masahe. Para habang nakaupo kayong ganyan, gumaganon-ganon lang, Gusto nyo yon? Galing! Para puro kayo tulog. Di habang nagpipreach ako, tulog kayo. Baligtarin natin, ako na lang nakaganon. Para kayo nakikinig. Pero I'm telling you, the church will be better and better. Yung pera nyo, kalusugan nyo will be better. Marami na pong gamot. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa. Yung anak ko, kaya yung kapatid ko, matatanggalan ng yoga. Yoga lang yan. Dahil sa cancer, matatanggalan ng boobs. It's okay. Marami na ngayon mga peking boobs. May 3 pa nga eh. Marami. Peking pa, meron. Kakabit mo lang yung mga aesthetic. Pastor, may napuntahan akong barangay Pango. Huwag kayong mag-alala, lahat ng mga nando sa barangay Pango, may rhinoplaster na ngayon. Meron nga, 5,000 nakita ko. Kaya lang, nung sinerch ni Daryl, rhinoceros lang ilalagay sa'yo. Ilong ng rhinoceros. Pero matangos. Kaya 5,000 pesos. 5,000. Lahat ng Pango sumigaw ng amen. May pag-asa kayo. May pag-asa. Lahat. Alam nyo yung mga ulikba, yung mga may itim, may mga tinuturok na ngayon, pampaputi. Lahat na meron. Kaya alam nyo, sa totoo lang, we are getting better. Yung foresight na nakikita natin, hindi nakakatakot.
Huwag niyong tanggapin na magpuputo ka ng mga bulkan. Magbibiya ka ng mga lupa. At kung ano na pang gera, alam niyo yung taggutom? Saan ba mangyayari ba yung world famine? Never. May mga taggutom, mga isolated area lang. Gera, buong mundo, World War III, ang tagal niyan, bakong mangyayari yan, the whole world will not getting involved with it. May gera, Ukraine, Russia, mga isolated cases. Pero yung mga sinasabi sa inyo na ito ang mangyayari, ganito, nakakatakot, focus ka sa anak mo. Focus ka sa pamilya mo. Focus ka sa pag-aaral mo. Focus ka sa trabaho mo. Focus ka sa health mo. Habang nangyayari, masasabi mo, wala pa namang gera, let me get it better now. Wala pa naman taggutom, ayusin ko muna yung asawa ko, anak ko. Ayusin ko muna yung sarili ko. Ayusin ko muna yung pag-aaral ko. And then, pag dumating ang Panginoon, sulit. Kaysa yung Lord, dadating ka, nandun ka lang sa bubong, ang tagal, iniintay mo yung rapture. May gumawa ng ganon. Noong year 2000, yung tinatawag nilang bug, millennium bug, na nakaraan sinabi na babalik na raw si Lord. So noong year 2000, inabangan nila sa bubong, inabangan nila alas 12. May tumunog nga. Lakas. Kala nila trumpeta, biglang, people making list, buying special gift, taking time to be kind to one and all. Background music pala yun, December na. Kala nila dadating na si Lord. Alam nyo, mag-focus kayo kung paano magpatawad, paano magmahal, paano magbigay, paano magbalik ng kabutihan sa kapwa, mahalin ng magulang, mahalin ng kapwa, mahalin ng sarili. Doon nyo ibuhos yung oras nyo ngayon. Huwag kayo magpapatatakot doon sa mga babalik na. Mas nakakatakot si Bombay. Pag yan bumalik, maniningil. Si Lord, pag bumalik, magsasagip. Sabi ng Bombay, ba't ganun? Ako, dating may ilaw. Ngayon, wala na. Sabi ng Bombay, wala daw tao, dami tsinelas. Alam mo sabi ng Bombay, wala ako, aso, tali. Dumating ako, aso, wala na, tali. Chinese ba yun? Chinese na Bombay. Where did you park your camel? Anyway. Ito na tayo. Seryoso na tayo. Alam niyo, ang Bible is full of hindsight, insight, at saka foresight. Tingnan niyo sa Philippians 3:13 and 14, sabi ni Paul, mga kapatid, I count not myself to have apprehended or fully understand. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko sinasabing alam ko na o naintindihan ko na. Hindi. Why? Sabi niya, ito na lang ginagawa ko, one thing I do. Kinakalimutan ko, forgetting those things which are behind. Tapos, nire-reach forth ko things which are before. Yung past niya, sabi niya, basahin ko muna ng buo, I press toward the goal for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Sabi ni Paul, ngayon may na-realize ako. Ang insight ko ngayon, lahat ng meron ako, may alam, things that I have, things that I achieved, things that I fulfilled. Ang ginagawa ko ngayon, wala. Kinakalimutan ko na yun. Kasama na kasi yan sa nakaraan ko. Ang focus ko ngayon, yung paparating na prize. Yun ang paparating. Alam niyo yun, that's hindsight, insight, and foresight. What's the point? We do not need to continually to look back and go over the past. Hindi mo naman kailangan palaging lingunin kung ano yung nakaraan eh. Alam niyo kung anong gagawin mo lang? Hindi mo kailangan lingunin. Ang kailangan mo lang, pwede mo naman tanawin lang eh. At di mo naman kailangan ibaling yung ulo mo. Ang kailangan mo lang minsan iyuko yung sarili mo. Sometimes you just need to bow down and then try to remember the past. Pero you don't need to go to the past. Remember mo lang, wala namang masama doon eh. Na naaalala mo, para natututo ka ulit, naaalala mo, nare-refresh ka, and that's fine. I-remind mo lang yung sarili mo on that. Pero at the same time, we need to move on. Kailangan natin mag-look forward where we are headed and we need to put more our trust sa Lord. Pag hindi nyo naiintindihan yung nakaraan nyo dahil wala na kayong chance para baguhin, isa na lang ang choice mo. Ano yon? Magtiwala sa Panginoon na makaka-move on ka.
Pero kailangan may napapakinggan. Kasi kung wala kayong mapapakinggan, wala kayong susundin. Ito yung magandang kondisyon ni Lord. Sa John 10:27, sabi ni Lord, my sheep, hindi sinabing my pastor, lahat po tayo tupa. Tupa tayo, including me. Meron tayong one pastor, si Jesus. He is our great shepherd. Lahat tayo tupa. Sabi mo nga sa katabi mo, anak ng tupa ka, oh. Totoo, yung tatay mo tupa. So, anak ka ng tupa. Lahat tayo tupa. Tama? Lahat tayo. Sabi ngayon ni Lord ito, my sheep hear my voice. Yun daw mga sheep, naririnig yung boses ng Diyos. Hindi lang si Kibuloy. Lahat tayo. Lahat tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lahat tayo. And then they follow me. Alam niyo, for you to follow, kailangan meron tayo napapakinggan. Kaya ang nangyayari, why you will be able to follow is because you hear something. So ito na, let us begin to learn and listen to obey the voice of the Lord. Kailangan mangyari yon. Pagka kasi nagkaroon ka ng insight of listening the word, magkakaroon ka ng foresight. Tingnan yung Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, I know the thoughts that I think towards you. Anong klaseng kaisipan daw? Ang iniisip ko para sa inyo, ang naisip ko, magiging peaceful yung life nyo. Look at that. Sabi niya, no? My thoughts of peace, not evil, hindi kasamaan, but to give you a future and a hope. So, ibig sabihin, we will know where we are going kapag alam natin yung napapakinggan natin na tama. And we should prove or discern yung mga words na naririnig at naisip pumapasok sa isip natin. Whatever thoughts, words, entering in our minds, kailangan nyo, by the way, masala, salain nyo. Hindi lahat ng mga naririnig nyo, tatanggapin nyo. Tanungin ko kayo, lahat ba ng kinakain nyo, nilulunok nyo? Di ba minsan, yung bibig nyo sumasala, pag kumain ka ng kanin, at nalaman mong may bato, tutigil ko sa yung bibig. Kasi sumasala yung bibig, dapat yung tenga ganun din. Dapat yung isip ganun din. Hindi ko mo sinabi, tatanggapin. Sasalain. Sabihin nyo nga, sasalain. And then, when we are faced with a decision, we pray and ask the Lord, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kasi future yan, di ko nakikita eh. Yung life mo ngayon, tingnan mo. Yung nakaraan mo, yung present mo, at saka yung future mo, nag-i-intact. Nabubuo tuloy. Hindi ka namumove ng past. Hindi ka rin namumove ng present. Kinukonekta mo yun, ginagamit mo yung learning mo from the past, of the present situation that you are, and then you put more trust on God. Tingnan nyo yung John 3:16. Hindsight, insight, and foresight. God so loved the world. Ano yan? Alam niya kasi palpak ang mga tao, so he need to love. So that's hindsight from God from the beginning of time. He gave His only begotten Son. Ano yun? Insight, plan of redemption. And whoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Ano yun? Foresight. So sa John 3:16, ang solusyon ni Lord, i-deal yung past mo by loving you. Tapos yung present mo, ipadala si Lord by saving you. Tapos yung future mo, paniwalaan mo si Lord para i-secure yung ano mo, bukas mo. So pag si Lord gumawa ng desisyon, ang dinidil niya, your past, your present, pati yung future mo. O ito, huwag kayo masusurprise. Pag kayo pinatawad ni Lord, pinatawad niya yung past mo, yung present mo, pati future mo. Pinatawad ni Lord. Dati akala ko ang pinatawad lang yung hiningi ko ng tawad. Pinanganak ka na ba noon nung magpatawad ang Diyos sa krus ng Kalbaryo? Hindi pa. Future pa rin tayo. Pero pinatawad na tayo ng Panginoon. He already died before the foundations of the world. So wala pa siya. Nag-isip na siya ng hindsight, insight, at saka foresight. Ganun mag-isip ang Diyos. Alam nyo kung ano maganda ngayon? Tapusin ko na dito. We are now under the new covenant. Sabi mo sa katabi mo, bago ka. Bago na tayo. Iba na tayo. Ang problema, alam nyo kung ano, yung iba, binago na nga, pero nandun pa rin sa luma. Kaya sabi ni Lord, kung magbubuo siya ng bagong alak, hindi po pwede sa lumang lalagyan. Kailangan bago yung mindset, bago yung puso, bago yung accepting. Number 1, we are now blessed with a better hindsight. Dati hindi natin magagawa ito. Pero ngayon, we are now better. Pagdating sa pagtingin sa likod. Why? When we look back, alam niyo kung ano nakikita natin? Finished work ni Jesus. When we look back, John 19:30. When we look back, we see the goodness of the Lord. Yung iba sa inyo, alam nyo, balikan nyo yung nakaraan nyo, magpapasalamat kayo sa Diyos.
Pag naaalala mo, Richard, no, yung nakaraan mo, sasabihin mo ni Richard, mas okay ako ngayon. Pag maaalala, for example, ni Robert, yung nakaraan niya, sabi niya, grabe ang bait ni Lord. Mas okay ako ngayon. Pag maaalala niyo yung dati niyo, di ba nakakadiri kayo? Pag naaalala mo yung dati, pero ngayon, pag babalik kami nakaraan, sasabihin mo, Lord, ang bait-bait mo. Alam niyo, maganda ngayon, we have a better insight. Ang maganda ngayon, hindi lang yung nakaraan mo, pag binabalikan mo, nakikita mo yung kabutihan. Ngayon, pag tinignan mo yung sarili mo ngayon, masasabi mo, buti na lang, minahal, binago ako ng Panginoon. We have the divine nature of God. 2 Peter 1:4. Sabi ng Bible sa 2 Peter 1:4. And we are the partakers of this divine nature na nandun daw sa ating mga puso. Para daw ma-protect tayo from a worldly corruptions. Look at that. Because of this glory of excellence, He has given us a great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature para makatakas tayo sa korupsyon ng mundo. So when you look at yourself right now, please, huwag niyong tignang palala ng palala yung sitwasyon mo. Tignan mo yung sarili mo, paganda ng paganda yung sitwasyon mo. Huwag niyong tignan na yung sarili mo, palubog ng palubog. Tignan niyo yung sarili niyo, paahon kayo ng paahon. That's the better right now. The betterment of the new covenant, when you look inside, you're better. And last, we are blessed with a better foresight. Why? Ayaw ni Lord na mabuhay tayo ng mababa, ng mahina, ng maliit. Gusto niya magkaroon tayo ng boldness in the future. Na whatever will happen sa inyong relationship, sa inyong business, sa inyong pag-aaral, sa inyong kalusugan, sa mga area ng buhay nyo, gusto kong tignan nyo ngayon, in the next month or in the next year, I will be better. Halimbawa, nagkakalabuan kayo, lagay mo na sa sarili mo, in these coming days, everything will be fine, makaklaro, aayos. Sa trabaho, parang ang bigat-bigat lahat, magkaroon kayo ng foresight. All of these are just part of my learnings. Magiging better next time yung mga pressures na ito. Alam niyo, pag ganun, lagi kang may something to look forward to, ang ganda, ang sarap mabuhay. Ang sarap mabuhay. Why don't we sing a song na tignan nyo yung kabutihan ng Diyos mula noon hanggang ngayon, hanggang bukas, grabe ho talaga. Grabe. And I pray, buuin kayo ngayon ni Lord. Ang prayer ko sa inyo, whatever your past and your present right now, i-connect natin sa future natin. The Lord will gonna fix you. The Lord will gonna make sure na i-compose niya everything na kumalat sa buhay natin. Amen? Dahan-dahan tayong tumayo. Tapos awitin natin ang buong puso. Sing this with me. Come on. Kantahin natin. Walang hanggan ang iyong biyaya. Ang buong buhay mo, Lord. Buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, huwag tayong mahiya. Sing it from your hearts. Ika'y mabuting magpasay. Hanggat ako'y nabubuhay. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan at nalangka Sa gitna ng sa kadiliman. gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Come on, church, sabay-sabay tayo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman.
Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lakasan natin kailanman, hindi magbabago. Come on. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, inaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, inaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Pwede po ba, come on, taas natin yung kamay natin kay Lord. Simbolo ng pagsuko. Yes. For the last time, lakasan natin, kayo lang, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, all your past, present, and future. Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Every head bow and eyes closed. And let the Lord deal your past. Whatever abuse, whatever hurts and pain na meron tayo from the past. Whatever doubts, confusions, and questions that we have from the past. Let the Lord deals it now. Through your insight. Yung mga nangyari ng nakaraan, maaring taon, buwan, or linggo, o baka kagabi lang, which is that's also part of the past. Let the Lord deals with it. It is already forgiven. It's already been covered by the precious blood. Never allow the past to condemn you anymore. Never allow the past to control you. Huwag na nating payagan yung nakaraan ang magpalungkot, magpagalit, magpanghina sa mga buhay natin. But let the Lord deals it now in Jesus' name. Today, the Lord is dealing you insight sa loob ninyo, sa kalooban natin. Panginoon, speak to our hearts today. Whatever things, Lord, na nangyari from the past, today, we are moving on. Today, we are coming up. Today, Lord, we are getting better. Today, Father God, we decide to forgive, to give, to understand. Ngayong araw na ito, Lord, nagdi-decide kami na mag-open up. Nagdi-decide kami na mas lalong pang maging mapagmahal, mapagbigay at maunawain, Panginoon. And Lord, whatever things that we are seeing from the future, kung may magte-take ng exam, mag-a-apply ng trabaho, magpapa-check up, nag-iintay ng laboratory or x-ray, o resulta, today, don't be afraid of that. Kung may manganganak, kung mayroong mga iniisip that will happen in the future, don't worry about that. Today, your future is bright. Your future are secured. Your future are better. Today, the Lord is just wanting to trust you. For you to trust Him is the most important thing na pwede natin gawin. So, Panginoon, sama-sama po kami nagtitiwala sa aming bukas. Pinagkakatiwala namin ang pamilya para sa bukas. Pinagkakatiwala namin ang aming mga anak para sa bukas. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan, mga negosyo, Lord, mga trabaho, para sa bukas, Lord.
At di na kami matatakot kung anumang mangyayari sa bukas. Some of you here, alam nyo, natatakot na baka maaksidente, baka mapatay, baka kung anuman. Don't be afraid of tomorrow. Leave that into the hands of God. Lagay natin yung mga takot sa bukas, takot sa kinabukasan, fear of the unknown, fear to be hurt, fear to fail, fear to be in the wrong place, being in the wrong person again. Free yourself from it. The Lord is making sure na mas magiging maganda ang bukas. Dahil pinix niya yung nakaraan mo sa nangyayari ngayon. So today, pasalamatan natin ng Panginoon. Lagay natin kamay natin sa dibdib natin. Panginoon, salamat po. Taos puso ang pasasalamat namin sa ginagawa mong pagbabago ngayon. Pag-aayos ngayon. Sa pamilya, sa sarili, sa kinabukasan. Sa pag-aaral, sa negosyo, sa karamdaman. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Thank you, Lord. Inaayos mo ngayon. Unti-unti, hindi man perfect, pero unti-unti na namin nakikita na magiging maganda ang bukas dahil may pangako ka. Dahil may sinabi ka, Lord, that our future will be bright, filled of hope, full of hope, Lord Jesus, filled with gladness and strength. So, Father, thank you. We bring back to you all the glory, all the honor and praise. In the mighty name of your Son, Jesus, everybody shout and say,